Mga kapatid, naalala ko no, nung bata ako, madalas akong sumasama, madalas akong dinadala ng nanay ko sa Divisoria para mamili ng mga paninda namin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na dinadala ng mga tao yung mga bata kay Jesus. At malamang yung mga magulang nila ang nagdadala sa mga batang ito kay Jesus. At nakakatuwa din, no? Ngayon nakikita ko may mga magulang dito na may daladalang bata. And so it leads us to ask ourselves, saan ba natin dinadala ang ating mga anak? Saan ba natin dinadala ang ating kapwa? We cannot deny the fact na malaki ang impluensya ng magulang sa mga anak. Kaya nga sa unang pagbasa, yung pasimula, sinasabi doon, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, pero ang anak ang nangingilo. Dahil sa worldview ng mga Hudyo, sa kanilang pananampalataya, kung ano ang ginagawa ng mga magulang, pwedeng makaapekto sa mga anak hanggang sa ikatlong henerasyon. Kaya nga sa kanila, di ba, kapag ka nagkasala yung magulang, hanggang kaapu-apuhan, maapektuhan ng parusa ng Panginoon. Pero narinig din natin sa isang banda sa unang pagbasa na kahit gaano kalaki ang impluensya sa atin ng ating magulang o kahit na gaano kalaki yung impluensya natin sa ating mga anak, at the end of the day, individual pa rin ang ating relasyon sa Diyos. At the end of the day, mananagot tayo para sa sarili natin. Kaya nga sa unang pagbasa, doon natin narinig na kahit mabuti ang ama, pero kung yung anak nagpakasama, yung anak ang magkakaranas ng kamatayan. Ang sinasabing kamatayan dito ay kamatayan ng kaluluwa. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa na at the end of the day, tayo ay responsable sa ating sarili. Na ibig sabihin, kung magkamali man tayo, kung malugmok man tayo sa pagkakasala, wala naman tayong ibang sisisihin, kundi sarili din natin. Dahil meron tayong personal choice. Dahil meron tayong sariling pag-iisip. Pero of course, ibang usapan kapag kasinali na natin yung environment, yung kinalakihan, but ultimately, sinasabi sa atin na tayo pa rin ang may responsibilidad sa ating sarili at sa ating sariling kaligtasan. Kaya nga ang paanyaya din sa atin ng unang pagbasa, magpakabuti para mabuhay. Magpakabuti para mabuhay. Kung kahapon, sinasabi ng ating Panginoon na wala sa plano niya ang paghihiwalay ng mag-asawa, and therefore wala sa plano niya na tayo ay mahiwalay sa Kanya, ngayon naman sinasabi niya sa unang pagbasa na wala sa plano niya ang kamatayan. Kaya lang dumating ang kamatayan dahil sa pagkakamali, pagkakasala ni Eva at Adan. Pero hinding-hindi niloob ng Diyos ang kamatayan at hinding-hindi niya niloloob na ang bawat isa sa atin o ang kahit na sino sa atin ay mapasama at makaranas ng walang hanggang kamatayan. Kaya nga inaanyayahan tayo na magpakabuti para hindi maranasan ang kamatayan na yun. At ano yung pamamaraan para magpakabuti? Ano yung pamamaraan para papagharian ng Diyos? Yun yung nasa ebanghelyo natin. Binabalik na naman tayo dun sa sinasabi ng ating Panginoon, maging katulad ng bata. Sa mga bata, isa sa mga quality ng mga bata o dalawa sa mga quality ng mga bata na pwede nating tularan ay yung kanilang pagiging inosente, yung kanilang pagiging pure, at ang kanilang pagiging madaling turuan. At sa ating pagtanda kasi minsan, ito yung unti-unting nawawala talaga.
nawawala yung ating pagiging madaling makinig, nawawala din yung ating pagiging inosente habang tayo lumalaki. Pero pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo, ang pinaghaharian ng Diyos ay ang katulad ng mga bata. At yung ilan sa mga quality ng mga bata na ito ay yung pagiging inosente. At ang ibig sabihin ng pagiging inosente ay ang pagiging malinis sa isip at sa puso. At syempre, nandoon yung pagiging madaling makinig. Maraming sumalungat, maraming nang iwan kay Jesus dahil hindi na sila handang makinig. Dahil ayaw na nilang makinig. Pero ang paanyaya sa atin, maging katulad ng mga bata. Diba yung mga bata, napakadaling makinig niyan, lalo na sa mga magulang nila. At tayo, kung ang ating Ama ay ang Diyos Ama, tayo ay dapat na madaling makinig sa ating Diyos Ama at madaling makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, ang paanyaya at paalala sa atin, magpakabuti para manatiling buhay at maranasan ang buhay na walang hanggan. At ang isa sa mga paraan para makamit iyon ay maging tulad ng isang bata, maging malinis sa puso at sa isip at makinig.